I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace, of your wondrous love, your love in my life, your love. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace.
strong tower, a very present help in times of need. My very present help in times of need. Ooh, my very present help in times of need. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi ko aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdinig, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Sa tuwin ay iagis, at ang puso mo ay laging may hapis. Alalahanin mo ang Diyos sa langit, may dulot na biyaya at pag-ibig. Ang biyaya niya ay bilangin, pag-ibig niya'y alalahanin. Ang pag-ibig niya'y lasapin, ang pag-ibig niya'y gunang-gunamin. Kung mahirap man ang iyong kabuhayan, at ikaw ay parating nalulubay, pag-ibig niya'y alalahaning tunay, ang lungkot mo'y magiging kasayahan. Ang biyaya niya ay bilangin, pag-ibig niya'y alalahanin. Ang pag-ibig niya'y lasapin, ang pag-ibig niya'y
magsiparito kayo. Tayo magsiawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Tayo pong lahat ay magdili-dili. Tayo po'y manalangin. Lord, pinagpala pong umaga sa amin lahat, Lord. Pinupurit, pinasasalamatan niya po namin kayo sa umagang ito. Nagpapasalamat din po kami sa panibagong pribilehiyong binigay niyo sa amin, Lord, para makapakinig ng inyong salita. Kayo nga po ang gumabay sa aming service, Lord, ngayong umaga, pati na rin po sa speaker po. At nawa po ay may sa buhay namin ang aral na aming makukuha, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Dakila, sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko'y damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang aasahan kang langis, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang aasahan kang langis, maging hanggang wakas nito buhay. Dakilang ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan, sandigan. Sa bawat bigati na buhay manaroon, dalawa sa kung kailangan tinahon. Pag-ibig mo'y alay sa Panginoon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakila.
Hello po sa Bayanan Niemelith Church. Magandang araw po sa ating lahat o magandang gabi. At ako po ay nagpapasalamat na mabigyan muli ng opportunity na kayo po ay makasama at makapagbahaginan po tayo ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa oras na ito. Kumusta po sa lahat? Sa amin pong mga kaibigan, mga mentor dyan, kay pastor, at maraming salamat sa kapatiran na lagi po naming namimiss. Kayo po ay nasa aming panalangin palagi. You have been a part of our life at napakalaki po ng naitulong ninyo sa aming Christian life. Thank you for this opportunity na ako po ay muling makapag-share sa inyo. At ang akin pong ibibigay na mensahe na ibinigay din po sa akin ng Diyos ay tungkol po sa Book of Nehemiah. If you have your Bible, please open your Bible in the Book of Nehemiah. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sandaling yumuko at tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na kami po muli ay nagsasama-sama upang mag-aral at makinig, Panginoon, ng iyong salita. Lord, we ask the Holy Spirit to speak to our hearts, O Lord. We ask His help, O God, na maunawaan namin ang lahat ng aming pagbubulay-bulayan sa oras na ito. At ikaw po ang kumilos sa puso at isipan ng bawat isa. Ang inyo pong presensya, Panginoon, ay aming kailangan sa araw-araw ng aming buhay at sa mga oras na kami ay nagbabasa ng iyong salita. We thank you for your presence, O God. We thank you, Lord, for your faithfulness in our life. Be with us, O God. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Sige po, buksan po natin ang ating Bible sa Nehemiah chapter 1. At ang sabi po dito, babasahin po natin from verse 1 to 4. Sabi po dito, verse 1, the words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa. Verse 2, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile, and also about Jerusalem. Verse 3, they said to me, those who survived the exile are back in the province and in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates had been burned with fire. Verse 4, when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. At ang background po ng text na ito ay after ng exile ng mga Israelita from Babylon. Marami na po sa kanila ang nakabalik na po sa kanilang mga lugar. At ang ilan po ay nakabalik na po sa Jerusalem. At si Nehemiah po sa oras na ito ay naiwan sa Babylonia. At siya po ay nananatiling naglilingkod sa kaharian, sa hari ng Babylon, ng Persian king during that time, kay Artaxerxes. At siya po ay isang cupbearer. At isinulat niya po ang aklat na ito sa panahon ng kanyang paglilingkod habang siya po ay nasa Babylon. At sabing ganun po dito, nung narinig ni Nehemiah ang sinabi na ito ni Hanani, when Nehemiah heard that the walls and gates of Jerusalem were destroyed, nakaramdam siya ng sobrang lungkot. He was in deep sorrow, nabasag ang puso niya, and in Old Testament times kasi, ang walls ng city ng mga panahong yon ay nagre-represent not only the strength of the people within that city, but also the strength of God that they serve. At nung mga panahong pong yun, wasak na wasak po ang wall ng Jerusalem. Sira po ito, pati po ang gate ay sunog, at hindi po nila kayang itayo ito. Kaya they were exposed in great disgrace. Sobrang nakakahiyang kalagayan na alam ng buong tao, ng buong mundo,
na ang kanilang Diyos ay napakalakas, na ang kanilang Diyos ay makapangyarihan, na iniligtas sila at tinulungan mo sila upang alisin sa pagkaalipin mula sa Ehipto. But during this time, wala sa kanila ang kanilang Diyos. Dahil sa paulit-ulit na pagsuway at kasalanan na ginawa ng bayan ng Diyos na ito, ang kanilang Diyos ay wala sa kanila sa mga oras na ito, sapagkat nakikita ng buong mundo na ang kanilang walls, ang kanilang muog at ang kanilang pader ay sira, and they were exposed in great disgrace. Nung narinig po ito ni Nehemiah, grabe, no? Grabe ang kanyang kalungkutan, grabe. Pero hindi po siya nag-blame game dito. Siya po ay lumuhod at nanalangin sa kanyang Diyos. At sa verse 9, he reminded of God's promise in His Word. Sabi niya, "Oh Lord," sabi niya, "if you said in your Word that if you return to me and obey my commands, you said in your people, then even if your exiled people are in the farthest horizon," sabi niya sa verse 9, "I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as dwelling in my name." He sat down and wept to express his heartfelt grief, mentioning this promise. And he asked forgiveness to God. Humingi siya ng tawad sa kanilang kasalanan, sa kasalanan ng kanyang mga magulang. At he took steps to hand this desperate situation to the Lord. Alam niya inamin niya na hindi niya kayang itayo ang wall na mag-isa. Hiningi niya ang tulong ng Diyos, and he trusted the one who is able to do above all that we can ask or think, na magagawa ang mga bagay na ito, ang mga bagay na imposible na hindi natin kayang gawin ay magagawa ng Diyos. Masyadong malalim ang kalungkutan ni Nehemiah sa nangyari because he knows that God is not happy that the walls of Jerusalem is destroyed. Now in your Christian life po, mga kapatid, may I ask you, what do you think is in you now that breaks the heart of God? Sa sitwasyon po na ito, alam ni Nehemiah na hindi natutuwa ang Diyos ng pader ng Jerusalem ay bagsak at giba, no? Sa'yo, kumusta ang pader ng buhay mo? Kumusta ang protection ng life mo as a Christian? Kumusta ang buhay mo? Nehemiah prayed in faith and with expectation that the Lord will respond to his plea. His prayer is a wonderful example how we should approach God's throne of grace, asking His mercy to find help in times of trouble. Kapatid, ito pong sitwasyon natin, ito pong pandemic na nararanasan natin, nakakabasag po ito ng puso Alam natin that God is not happy with this situation. Alam niyo po, there are so many churches that had been closed down because of this pandemic. Dito sa Aklan, madami na pong churches ang nagsara dahil sa restrictions. Kami po ay under restrictions. Ibinalik po kami sa MECQ at hindi na po nakakapag-online. Marami pong pastors ang hindi nakakapag-online dahil konti lang naman po talaga ang may internet dito sa Aklan. At hindi po kasi katulad dyan sa city ang sitwasyon dito sa Aklan. At kayo po dyan, kumusta po kayo mga kapatid? Alam ko po na hindi pa po pwedeng mag-gather. Kayo din dyan. Maraming na pong mga Kristiyano, lalo na po yung mga bago sa faith, na bumalik sa makasalanang buhay dahil wala pong follow-up. Wala po silang inaatenan na Bible study dahil di naman pwede magtipon-tipon. At meron po ditong Christian church, actually po, yun po yung dati naming inaatenan dito malapit sa amin.
4 months na po silang walang service. Kasi po medyo nasa senior na po yung kanilang pastor. At wala po silang online communication. Hindi po kagaya ng Bayanan Church na kahit papano meron po tayong online communication. Yung amin din pong churches now here in Aklan, meron din po kaming online communication. Salamat po sa Panginoon. Pero marami pong churches ang wala pong access through internet. At we are facing a very hard times. At tayo pong mga Kristiyano ngayon, hindi na po tayo dapat magpabaya. Masipagan po natin ang ating paglilingkod sa Diyos na sana po ay maabot natin ang mga tao ngayong nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta po ang ating Christian life? Tayo po ba ay kaisa sa pagtulong na mapalagana pa po ang kaharian ng Diyos? Sa palagay po ninyo, bakit po si Nehemiah ang ginamit ng Diyos para itayo muli ang walls of Jerusalem? Bakit po hindi si Hanani? Si Hanani po ang eyewitness. Bakit po si Nehemiah? Hindi po kasi nakita ni Hanani ang nakita ni Nehemiah. Pwede po kasing may mata tayo, but we do not have the burden to see and feel the situation, no? Pwede, ano po ba ang bumabasag talaga ng puso ng Diyos sa panahon po natin? Ano po ang talagang bumabasag ng puso ng Diyos? Alam niyo po kung ano po ito. Ito po ay kaluluwa. Souls. Kaluluwa ng mga tao na hindi pa po nakakakilala sa Diyos hanggang ngayon. Pwede pong may mata ka, pero hindi mo po nakikita ang sitwasyon ng iyong pamilya, ng iyong kaibigan, ng iyong barkada, ng iyong mga kamag-anak, ng iyong neighborhood. May mata ka, but you do not feel how desperate their situation is. They need Jesus. Iba si Nehemiah. Kasi Nehemiah looked into the situation with deep sorrow and with a heart that is willing to respond. Do you willing to respond? Meron ka po bang desire to respond to the call of God to reach people to know Jesus as their personal Lord and Savior? Please seek God's presence in your life. Nag-iiba ang prayer life ng taong naghahanap ng presence ng Diyos. Praying to God to break our heart is not an easy prayer. Let us ask God to break our heart. Kasi hindi masaya ang Diyos na until now, napakalayo ng tao sa Kanya. We accept here in Kalibo na gumagawa kami ng mga bagay na napakalaking kalapastanganan sa Diyos. Dahil dito po may festival kami ng ati-atihan. Tinataas namin ang Diyos-Diyosan, and it is part of the Aklan Kalibo culture ng celebration ng festival, but it's a great sin against God. Hindi po natutuwa ang Diyos doon. At inaamin po namin ang napakalaking kasalanan na ito at nagbibigay po ito ng napakalaking kalungkutan sa amin. And how we prayed na ma-reach pa po namin ang maraming tao dito sa Kalibo na makakilala sa Diyos at pagsisihan ang kasalanan ito. Katulad po ng bumabasag sa puso ni Nehemiah, basag din po ang puso namin dito. And now we are in our 18th day of our prayer and fasting day. Tinatawag namin itong prayer preparation, asking God's help to reach more souls for God. Nag-iiba ang prayer life ng taong humahanap ng presence ng Diyos because it is not an easy prayer. It will put you, number one, why it is not an easy prayer to ask God to break our heart. Number one, because it will put us in a serious spiritual battle. Kasi unang-una po, tayo po ang dapat na magbago ang ating pong
Christian life, kumusta po tayo? Isa po ba tayong magandang testimony para sa iba? Pag nag-share po ba tayo ng good news, ay nakaka-connect ba tayo sa tao? Paano po tayo mag-share ng good news? Pwede po ba tayong mag-share ng good news, pero ang buhay mo ay bad news? Meron po ba nun? Meron po ba ang nag-share ng good news na ang buhay bad news sa tao? Parang hindi po yata pwede yon. Kaya it will take us to a serious place of life commitment. Dapat po tayong magbago. Iwanan na po natin ang mga buhay na nagbibigay ng kalungkutan sa puso ng Diyos. Baguhin po natin yung ating mga ugali, pananalita na nakakatisod sa iba, nakakatisod sa Diyos. Let us make this life really a good news to other people. Diba? Napakasaya pong magbigay. Kasi ang good news po talaga ay ang ating life testimony. It is the real good news, how God changed our life, kung paano gumawa ang Diyos sa ating buhay, ano siya sa atin, paano niya tayo binago. Ako po, ang buhay ko ay isa pong napakalaking good news dahil from Tondo, nakita ko po ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay. Dinala niya kami sa Aklan at binago niya ako, binago niya ang aking buhay. Binigyan niya ako ng isang napakalaking pagsubok para baguhin ang buhay ng naming lahat, para po kami ay magseryoso sa Diyos at kami ay lumapit sa Kanya na nagtitiwala. Alam niyo po ang istorya ng buhay ko and my life. I always pray to God that my life will be a good news to other people. Good news po ba ang buhay mo para sa iba? Kasi we are the living testimony of the Bible. Hanggat di po natin inaayos ang ating buhay, we can never bring Jesus to other people. Di po ba? Dapat po maayos ang ating buhay. May mga ugali, ako po, until now, may mga ugali pa po na tinatanggal ang Diyos sa akin. Number 2, it will require you to give up things that your flesh delights to do. Tandaan po natin, may mga bagay po na mahalaga sa iyo, pero hindi mahalaga sa Diyos. Uulitin ko po, may mga bagay na mahalaga sa iyo, pero hindi naman mahalaga sa Diyos. Mag-ingat po tayo. Ito po ang sisira ng ating buhay. Yan ang sisira ng buhay mo. Pero may mga bagay din na mahalaga sa Diyos na hindi naman mahalaga sa iyo. Yan po ang dapat na bumabasag ng puso mo. Ano po ba ang mga bagay na mahalaga sa Diyos na hindi mahalaga sa iyo? Sa inyo pong palagay. Kumusta po ang prayer life mo? Kumusta ang devotional life mo? Kumusta po ang pagbabasa mo ng Bible? I am sure these things are important to God. But sometimes, we are very inconsistent with these things. Diba? Minsan, taken for granted lang po natin ito eh. Pag kinumusta ko po iyan, baka po sagutin niyo ko, okay lang. Minsan meron, minsan wala. How come you are not worried with your inconsistencies? You are so inconsistent. I'm so happy and glad if you're not. And I know that the Lord is happy if you're very consistent in your spiritual life, in your prayer life, in your devotional life. How come you're so stable with your inconsistencies? Natutuwa po kaya ang God? We are praising Him, yet we are so inconsistent with the things that brings happiness to Him. Alam ba ng kaibigan mo na Kristiyano ka, ng mga co-workers mo, ng kapitbahay mo, ng mga taong mahalaga sa buhay mo na Kristiyano ka, baka pare-pareho lang kayong kumikilos na makamundo pag kayo ay nagsasama-sama. Di po ba? Sana po, hindi. You need to mourn for your spiritual condition. If you're inconsistent with God,
Mourn for your spiritual condition. Ask God to forgive you. Tanggapin mo po ang kasalanan yan. Yan po ay isang kasalanan. Yung alam mong tama ang dapat gawin pero hindi mo ginagawa. Sabi po ni Santiago, yan po ay isang kasalanan. It is the most neglected sins in the Christian life. Yung alam mong tama ang dapat, kung ano ang dapat gawin, pero kung ano ang dapat gawin na tama, pero hindi mo ginagawa. Kasalanan po yan. No? Ikaw po ba ay merong dinidisciple? Ikaw po ba ay merong Bible study group? Kumusta po ito? Napapabayaan mo po ba sila? Natututukan mo ba sila? Nakukumusta mo ba sila? Online, gamitin po natin ang internet. Huwag po tayong paapekto sa pandemic na ito. Meron po tayong internet. Meron po tayong messenger. Diba? Gamitin po natin ang internet to share God's word. Ang nakakalungkot po sa mga Kristiyano na Kristiyano ka, pero meron po akong mga kilalang Kristiyano, pero hindi po ako nakakakita na nagpo-post ng mga Word of God, ng inspirational insights from the Bible. Lagi po nandoon sila TikTok. Nagti-TikTok po sila. Nagti-TikTok po sila. Lagi pong TikTok ang nakikita ko sa kanila. At lagi pong yung mga post nila is about themselves. Punong-puno po ng sarili nila ang kanilang accounts. Yung mukha nila, yung buhay nila, yung mga nagbibigay kasiyahan sa kanila, yung kanilang mga kinakain. Pero they never post on spiritual insights about the Bible. Sa messenger po, nagchichismisan lang sila, pero hindi po sila nag-share. Honestly po, hindi naman po luwalhatiin po ang Diyos. Pero ako po, sa tuwing may nakakausap po ako ng mga estudyante ko sa messenger, lagi po akong nag-iisip, nagkukumustahan po kami, pero lagi po ako nag-iisip, paano ko ipupunta yung topic namin kay God. Kinukumusta ko po ang kanilang spiritual life. And I invite them sa aming online na mga services, sa aming mga online na mga midweek service, sa aming mga online na mga Bible studies. Meron po akong online na mga nanay na tinutulungan ko po. Kami po ay nag-share sa bawat isa na nagba-Bible study po kami. At salamat po sa Panginoon na meron po kaming stable internet, Panginoon, dito sa bahay, no? So, kumusta po ang ating gawain para sa Panginoon? Alam niyo po, ang dami-dami pong desperate ngayon because of the pandemic. Napakarami pong nawawala ng pag-asa because of the pandemic. At nandyan lang po sila sa paligid natin. They need your inspiration, your help. They need Jesus. Your intimacy with God will determine by how you give importance to things that are important to God. Close kayo ni Lord kung mahalaga sa'yo ang mga bagay na mahalaga sa Kanya. And that is souls. Kaluluwa po. Ang Great Commission po ay isa sa pangalawang napakahalagang utos na iniwan sa atin ng Diyos. Kumusta po ang Great Commission sa ating buhay, no? So, kung hindi po natin sila pwedeng puntahan, gamitin po natin ang internet. Kung natatandaan po ninyo sa Matthew, sinabi po ng Diyos na isa sa mga palatandaan ng malapit nang bumalik ang ating Panginoon ay ang ipapangaral ang salita ng Diyos sa buong sangkinapal, sa buong lugar. Don't you think na ang internet ang magpe-play ng great important role dito? Naaabot na po lahat ngayon ng sulok. Actually, dito po sa Pilipinas, ang statistics po ng mga tribes na dating hindi naaabot ng gospel, nasa 70% na po ngayon na ang gospel ay nakakarating na po sa mga tribes. Dito lang po, yun lang po ang alam ko sa Philippines, na nakakaabot na po by using the internet. No? So, tumulong po tayo sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Anyway, welcome naman po sa atin anytime na bumalik ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Maging desperate po tayo.
Hindi yung desperate because we have this pandemic, but because we must be desperate to share the Word of God to those who are in need of God, in need of Jesus in their life. Abutin po natin sila. Magbigay po tayo ng pag-asa. Let us not just teach them about Jesus. Let us touch them with Jesus sa ating mga buhay. Alam niyo po, hindi naman po kailangan na napakatalino po natin eh. Hindi naman po kailangan na meron tayong mataas na position to share the gospel. Hindi naman po kailangan na maging teacher tayo to share the gospel, maging pastor tayo to share the gospel. Alam niyo po, mas effective pa nga po yung mga taong nasa simpleng kalagayan ng pamumuhay because they are most humble. They are the most humble people that will admit that they have Jesus in their life and they need God constantly working. Kasi po, minsan, mag-iingat pa nga po tayo na nasa mga magagandang posisyon, tayo na nasa mga maayos na pamumuhay. Sabi po ng Bible, mag-iingat po tayong mga nakatayo kasi baka tayo po ay biglang matumba. Minsan, yung mga bagay na pinahahalagahan na po natin, hindi na po kasi yan ang pinahahalagahan ng Diyos. Kaya po, bumalik po tayo sa kung ano ang bumabasag talaga sa puso ng Diyos. At hilingin po natin na basagin din po nito ang ating puso. Ibibigay ko po sa inyo ang aking challenge. Let us be Nehemiah. Nagkaroon siya ng matinding kalungkutan sa kalagayan ng kanyang bayan. Nag-fasting siya, nag-pray siya, humingi ng lakas at patnubay sa Diyos. Hindi po siya umasa sa kanyang sariling kakayahan. We cannot do anything to share Jesus unless that we admit in ourselves that we need Jesus in our life constantly, continuously. Yung hindi po tayo umaalis sa presence ng Diyos. Sana po, pag narinig niyo po ang message na ito, wag po tayong nakinig lang. Tatanungin po kita, ano na po ang gagawin mo pagkatapos marinig ang message na to? Ano na po ang decision mo? Because it needs our decisions. It needs our commitment to work in the kingdom. Ang Great Commission po ay para sa lahat. Hindi po ito para sa pastor lang, hindi po ito para sa leader of churches. Ito po ay panawagan sa lahat ng merong Kristo sa kanilang puso. Ito po ay panawagan na tayo po ay kumilos. Sana po ay wag po tayong maging relax sa ating sitwasyon at kondisyon. Magmadali na po tayo. We are in the last days. I believe that we are in the last days. And anytime, darating na po ang ating Panginoong Jesus. Kumilos na po tayo. Ito po ang aking panawagan. At baguhin na po tayo ang ating buhay. Umayos ka na, kapatid. Hindi ka makakapag-share ng gospel unless you are not the good news. Ikaw po ang good news eh. Di po ba? Kung hindi po natin iaayos ang ating buhay at mananatili po tayong bad news para sa iba, we can never share Jesus. Umayos po tayo, kapatid. Masaya po ako na ako po ay naging kabahagi ng reminder na ito at magpatuloy po tayo sa gawain ng Diyos. Huwag po tayong huminto because we have the pandemic. Huwag po tayong huminto at matakot sa virus. Virus lang po yan. Ang Diyos po ang ating Diyos. Di po ba? Amen? Salamat po mga kapatid. At tayo po ay muling manalangin at magpasalamat sa Diyos para po sa maikling mensaheng ito. Tayo po yumuko. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Oh God, how we prayed that you give us the heart like of Nehemiah, O Lord, na bumabasag ng puso. Panginoon, nagseseryoso sa iyong gawain at kumikilos, gumagawa po ng hakbang, Panginoon. Gumagawa ng decision, nagko-commit para sa iyong gawain. Help us, Lord God, to be strong in our faith, to be a new person every day of our life, to follow you, to obey you, Jesus. Help us to make our shine
Our light shine before men. Gawin mo po kaming ilaw at liwanag ng sanlibutan ito, Panginoon, na ngayon po ay nasa kadiliman. Ayusin mo po ang aming buhay. Tulungan mo kami, Lord, to commit, to be serious in making, in following, in obeying your great commandments, the Great Commission, O Lord. Thank you so much, God. Yes, we pray. Bless your people. Bless everyone that is listening and watching, O God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Magandang gabi po muli mga kapatid. Masaya po ako na ako po ay inyo nakasama. God bless po. Inaanyahan ko po ang lahat ng sumapit sa karawan ng kanilang pagsilang, sumapit sa anibersaryo ng kanilang kasal, tinugon sa isang tiyak na mga panalangin, pinagaling sa anumang uri ng karamdaman na naranasan. Mga tanging pagpapasalamat, ang sabi ng awit 92 verse 1, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. Anyahan ko po kayong tumayo, tayo manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat sa buhay at kalakasan na pinagkakalumo sa amin. Sa buhay at kabuhayan na patuloy na ipinararanas mo sa amin, na sa kabila ng kami ay nasa panahon pa rin ng pandemya, gayunpaman, walang sino man sa amin ang pinabayaan mo. Purihin ang indakilang pangalan. Maraming salamat sa iyo. Sila, Panginoon, na tinugon mo sa mga tiyak na panalangin. Ang kanilang panalangin ay yung tinugon. Sama-sama kaming nagtataas ang aming mga tinig na nagpupurit at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin. Sa mga may karamdaman na iyong pinagaling, maraming salamat po. Patuloy na kalakasan ang ipagkaloob mo sa bawat isa sa kanila. Kilala mo sila sa kanilang pangalan. Abutin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga higaan. Ibangon mo sila sa mga karamdaman na taglay nila. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Kasama, Panginoon, ang mga sumapit sa karawan ng pagsilang. Naway hindi lamang madagdagan ang kanilang mga taon ng buhay, kundi patuloy ang isang maalab na uri ng paglilingkod sa iyo na aming Panginoon. Patuloy na magamit ang kanilang mga talento at kaloob upang makita sa buhay nila ang bunga ng pagiging tagasunod sa aming Panginoon Kristo. Sila na pinasapit mo sa anibersaryo ng kanilang kasal, patuloy mong pagpalay ng kanilang sambayan. Buklurin mo sila ng tali ng pag-ibig. Ikaw ang maging sentro ng kanilang pagmamahalan. Ibuhos mo sa bawat sa kanila ang iyong mayamang pagpapala. Kasama ang iglesia ng bayanan, kasama mga kapatiran na nakikinig at nanonood sa kanilang mga screen at mga platform ng ginagamit. Saan man sila, Panginoon, naroon, kasama sa bansang Pilipinas, kasama sa iba't ibang bansa. Maging ito ay dito lamang sa Asia, Southeast Asia, o maging sa Estados Unidos, sa Canada, maging sa Australia, maging sa iba pang mga lugar, mga European countries, sa UAE, Panginoon. Ikaw na nga, Panginoon, ang patuloy na maparangalan at ipagkaloob mo sa bawat sa kanila, Panginoon, na mayroong mga tanging pagpasalamat ang iyong mayamang basbas. Gamitin mo ang iyong lingkod. Mga magulang, mga kapatid, pagpalay nawa kayo ng Panginoon at kayo ingatan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa itmabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon habang kayo nabubuhay. Amen at amen. Walhati papurihan ang Ama at Anak na
minamahal, at ang Espiritong Banal ng tanang mga nilalang. Amen. Mga magulang, mga kapatid, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos sa masalangit. Hinihikayat na ipamuhay ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Taglay natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sundin ang kanyang patnubay sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.